umaangat naman po ang No sir, hindi po umaangat. Kasi kung umaangat, sana wala ng brownout. Para sa akin, ang salitang angat means mataas ka na, mataas ng grade, mataas ng serbisyo, mataas ng kwalidad ng serbisyo. So, pag mataas ng kwalidad ng serbisyo, zero brownout na sana. Talamak yung brownout, sinungaling pa. Lagi pa rin nagba-brownout. Baka kasama ka dun sa kasinungalingan. with all due Why are you defending this Nordeco? with all due respect, sir, I am not defending ang brown. Hindi, kasi sir, paikot-ikot ka pa sir. Hindi po, sir, That's the sasabihin ko point. sana kung makumpleto ko na yung brownout, hindi lang yun ang sukatan. Efficiency. Collection efficiency po. Collection efficiency. So you're more on collecting money No. rather than giving quality service to the consumer. No, we are looking Kasi at, sabi mo collection, don't mention about collection. Masasaktan lang po yung mga consumer. Kolekta kayo ng kolekta ng bayad samantalang hindi kayo nakapagbigay ng magandang servisyo. Itong tanong ko, noon pa itong problema namin sa brownout, sobrang taas ng singil ng kuryente, ang dami ng na-damage ng mga appliances, nagwilga ng mga negosyante, hindi pa rin ninyo marinig. Ano ba kayo, bingi? nandoon po yung, pumunta nga pa ho doon, yung isa sa mga congressman. Excuse If I may finish, sir, please lang. Go ahead, Atty. Mayo. I think I have the floor, Mr. Chair. Thank Go you. ahead, Atty. Mayo. Sa inyo, Mr. Ryan Amper, ng Davao Consumer Movement. May Before we go additional- back to Governor Joe Habib. Si Nea, siguro, Gob, I'll get back to you. Nordeco, nandiyan pa kayo? Nordeco, Yes po, Honorable Senator. ayon po kay Governor Joab Bahib at saka kay Mr. Amper, saksakan po kayo ng sinungaling base po sa kanilang mga sinabi. Now, is NEA present here? National National Electrification Agency, NEA? Si Attorney Omar Mayo. Sinabi kasi sa amin dati ng Nordeco, pag hindi nagampanan yung kanilang tungkulin na maayos, they are willing to face the consequences. Ito na po, pag-usapan natin yung isa sa mga consequence na pwedeng maipataw sa kanila o mangyari sa kanila. Is it possible na you guys will take over and manage this Nordeco, itong pamamalakad ng kanilang kooperatiba, or better yet, kansilahin na lang po natin yung pamamahala nila at i-transfer na natin sa ibang mas capable na kumpanya na who could take over? Sir, I would like, before you answer that, I would like to acknowledge the presence of, physical presence of Senator Grace Po. Senator, good morning. Go ahead, please answer, Attorney Mayo. sir, on the aspect of takeover, there is in effect already a semblance of takeover by NEA when it installed the members of the task force sometime in 2017. Kasi po ang Nordeco, which used to be the NECO, nagkaroon po ng dalawang faction diyan. So, NEA appointed a task force and appointed a project supervisor po, who is concurrently the general manager of a neighboring electric cooperative. So we are managing, in a sense, Nordeco through the project supervisor, Mr. Chair, such that if there is need for additional intervention in Nordeco, then we will evaluate upon return to the office later. So, noong 2017, kayo po ay naglagay ng inyong tao para tumulong sa pag-manage nitong Nordeco? Mr. Chair, yes, the former administrator formed a task force. Kaya nga po, nabanggit yung task force. Pero kahit na meron na pong task force na kinabibilangan po ng mga tauhan ninyo dyan sa NEA, hindi pa rin po umaandar na maayos itong pamamalakad ng Nordeco. Sir, if I may clarify, the members of the task force are not organic personnel of NEA, but we are supervising it in a sense through the project supervisor. I hope I will not be condemned by saying this, but No, so we When- will not condemn thank you, sir. When
the task force came into Nordeco, formerly Daneco, it was, I think, rated C. Ang latest, may improvement sa operations ng Daneco. As per the latest rating, it is now A. Wait a minute, sir. Let me interrupt you. C? Sino pong nag-rate? Kasi kung from C sila ay naging A at sinasabi po ni Governor at ni Mr. Amper na talamak pa rin ang brownout at kaya nga nagwewelga na ang marami sa mga negosyante kasama na si Gov. So paano naging A yan kung talamak pa rin ang brownout? So baka hindi you guys are not doing your job. Ginagawa naman po, kaya lang, ang nangyayari po, No, sir. Kasi kung ginagawa niyo yung job ninyo, sana wala ng brownout. Kasi Pero di ba sabi mo nagbuo kayo ng task force yes sir, para i-manage o tumulong na ituwid yung mga problema, pagkakamali na nangyayari dyan sa Nordeco. And yet, nagbigay pa kayo ng kayabangan na grade from C, naging A, binubuhat yung sarili yung bangko because of yung naging A. Sabi nitong dalawa, brown out pa rin daw palagi. yes sir. Oh. Doon po sa aming parameters, applicable hindi lang naman sa Nordeco, para sa lahat. Ibig pong sabihin, umaangat naman po ang No sir, hindi po umaangat. Kasi kung umaangat, sana wala ng brownout. Para sa akin, ang salitang angat means mataas ka na, mataas ng grade, mataas ng serbisyo, mataas ng kwalidad ng serbisyo. So, pag mataas ng kwalidad ng serbisyo, zero brownout na sana. Talamak yung brownout, sinungaling pa. Di ba? Kasi sabi nila, June 5, wala na raw brownout. Pero sabi nitong si Governor Jubahib, palagi pa rin nagba-brownout. Baka kasama ka dun sa kasinungalingan. With all due Why are you defending this Nordeco? with all due respect, sir, I am not defending. Mayroon kami committee that Or maybe takes you're into defending consideration. Depende po yung inyong pagkukulang. Hindi po, sir. Kasi sir, kung wala kayong pagkukulang, ginagawa yung trabaho nyo ng tama, sana, natigil na po yung brownout. Naglagay kayo ng mga tao ninyo na capable para ma-manage itong Nordeco na maayos, matingnan kung ano talaga ang problema, di ba? Natumbok yung pinaka-root ng problema, nabigyan solusyon, tanggalin yung mga dapat tanggalin, i-replace yung mga taong walang ginagawa dyan, na maglagay kayo ng mga capable na mga tao na para matigil na po talaga itong problema, which I don't think you guys are doing. Kung patapusin niyo lang po ako, sir. Ang brownout... Hindi, kasi sir, paikot-ikot ka pa sir. Hindi po, sir. Gusto ko Sasabihin talaga ko sana, kung makumpleto ko, na yung brownout, hindi lang yun ang sukatan Okay. ng aming pagre-rating sa mga co-op. Go ahead. Kaya ako A na po, umangat na from C to A, dahil hindi lang naman sa brownout sinusukat, pati yung collection efficiency, chinecheck din po namin yon. System loss, chinecheck din po namin. At saka yung kanyang net worth, umaangat po. Kaya umangat din yung rating niya. Hindi lamang naka-confine sa frequency ng brownout yung rating namin. We take it as a whole. But sir, the bottom line is, meron dapat electricity. Sabi mo, connection efficiency. Collection efficiency po. Collection efficiency. So you're more on collecting money No, po. rather than giving quality service to the consumer. No, we are looking Kasi at... sabi mo collection, don't mention about collection. Masasaktan na po yung mga consumer. Kolekta kayo ng kolekta ng bayad, samantalang hindi kayo nakapagbigay ng magandang serbisyo. We understand that, sir, but the co-op has to be monitored in terms of how it is able to collect the bills so as to be able to pay its power suppliers. Kaya nga, before you talk about how you guys collect the bills, kailangan makapagbigay muna kayo ng magandang serbisyo. Ito nga palaging problema ng mga consumers na nagbabayad sila on time, mataas yung binabayad na sa kuryente, and yet palagi pa nagbabrown. At in this case, sir, hindi ko pa rin tatanggapin to na binigay nyo ng grade na A from C to A, itong Nordeco dahil sa pakikialam ninyo, intervention ninyo, and yet tuloy-tuloy pa ng brownout. The bottom line is brownout. Dapat po sir, matigil ang brownout. The reason bakit po nandyan itong mga electric cooperative, nandyan kayo para siguraduhin wala na pong brownout. Di ba? Ano pa pong silbi ninyo kung palaging brownout sa isang lugar na minamanage po ninyo? Sir, Then you guys are not needed anymore kung puro brownout na lang. Mr. Chair,
It seems to me that their basis for rating is really how much money they're able to collect. Tama kayo. Kung nakakabayad sa kanila yung mga cooperative. Yung habang papunta ako dito, minomonitor ko yung hearing, ang hindi katanggap-tanggap, mismo yung mga LGU pa pala, ang nagbibigay ng subsidy para makumpleto nila ang kanilang electrification. Kaya nga sila binigyan ng preferred status dun sa lugar nila ay dahil dapat sila yung gumagasta sa electrification. Number two, yung sinasabi nilang walang outages na masyado kasi sinusupply nila ng mga genset na mga para tuloy-tuloy ang power. Hindi naman sustainable yan. Dapat yan sa permanent lines na ginagawa nila. Tama yung sinabi ni Governor Jubahib inapprove na po natin yan dito sa Senado, yung Davao Light. Dahil nga doon sa Iloilo, nung na-approve yung more power, mas naging maayos ang serbisyo. So, iniisip namin kung mas malaki ang capitalization ng private sector at meron silang responsibilidad sa kanilang mga shareholders, mas maayos ang serbisyo nila. Kaya in-approve natin. Yun lang ang nakakalungkot. Ito ay na-veto. Ewan ko kung anong klaseng advice yung nabigay noon sa ehekutibo, pero siguro isa yan sa ating pwedeng itulak ulit. Dahil, alam mo, ito nga nakakalungkot, pumirma sila ng bagong kontrata ng marine cable para magkaroon na naman ng malaking gagastusin ng ating mga consumers na walang kasiguruhan sa kanilang serbisyo. So yun lamang po at maybe later on po sa conclusion, yung yung sinasabi po ninyo, itaas natin uli yung mga franchise tax dito sa NGCP at kung ano-ano pang mga pwede natin ibigay na solusyon. Salamat, Mr. Chair. Do you think, Attorney Mayo, it's about time na tanggalin na po sa Nordeco itong pamamahala ng elektrisidad sa Samal Island, maging sa the whole Davao del Norte kasi they're no longer efficient. They're not doing the job the way they're supposed to. Kahit na kayo po ay tumutulong na sa kanila o baka sobrang problema na talaga hindi na kaya. Kaya kailangan umalis na sila. Sir, ganito po. If I have to go back to the intramurals within that area in 2013, Bago ka magsagot yan muna, sir. Narinig mo sabi kanina ni Davao ni Governor Jubahib na kasi sabi mo problema sa collection. Tumutulong pala yung mga LGU, nagbibigay ng pera. Yes, So, po. napupunta yung mga pera. Go ahead po, Governor. Mr. Chair, sa katunayan po, iwan ko ba dito sa NIA, bakit lagi silang dinidipinsahan nila itong cooperative na hindi naman nagsiserve ng maayos sa ating mga constituents. Problema na nga kami, saan ba kayo saan ba kayo, 'di ba, gobyerno kayo? Saan ba kayo para sa tao, para sa nakikinabang sa taong bayan? Itong tanong ko, noon pa itong problema namin sa brownout, sobrang taas ng singil ng kuryente, ang dami ng na-damage ng mga appliances, nagwilga ng mga negosyante, hindi pa rin ninyo marinig. Ano ba kayo, bingi na problema? Ako na nga, gobernador, naglilid, mga mayors, pati nga itong Island Garden City of Samal, nag-declare na po ito ng state of calamity dahil dito sa kuryente. At mismo ang local government unit ng Island Garden City of Samal, sila nang bumili ng generator, genset para lang ma-provide yung kuryente dahil hindi kaya ng Danico Nordico. Hindi ba nyo ito makonsider itong problema namin? Milyon-milyon ang pera na sinasubsidy ng local government units, provincial government units dito sa kooperatiba na to, and yet, wala pa rin magandang serbisyo. At ang liabilities nito is 3.9 billion pesos. Ngayon, umutang pa ng mahigit 1 billion pesos na submarine cable. Wala namang na-establish hanggang ngayon. Itong lahat, sinacharge sa mga consumer. At saka, Mr. Chair, tuwing magpakabit ng kuryente, humingi ito ng power bill deposit sa mga negosyante. And yet, ang total dito sa power bill deposit na kinukulikta nila ay umabot na ng 3 billion pesos. Hindi pa namin na-collect lahat yung mga, na-submit lahat ng mga negosyante, sino yung nagbigay ng power bill deposit. Ngayon, may present na kami na total na umabot na ng 3 billion pesos yung power bill deposit ng mga negosyante. Hanggang ngayon, hindi na makita yung pera kung saan.
ito yung tanong ko sa NIA, bakit panay kayo dipinsa dito? Tanong ko, nakikinabang ba kayo dito sa kooperatiba na to? Fake cooperative ito, hindi ito cooperative ng bayan. Dahil ito nga, hindi nagkaroon ng public assembly per year. Wala itong public assembly na nangyayari. Governor Makasingit, ang ibig sabihin ni Governor Attorney Mayo, kung ako na po magtatanong, yung pagdidepensa niyo po, palagi sa Nordeco, sa magkanong dahilan? Yung po yung ibig niya sabihin yata. Ano pa sa palagay niyo po? Tatanong ho ninyo, pero kaya ko tumingin sa mata na sa akin wala hong involved na pera sa pagtatanggol dahil tinutulungan na ho namin makaahon ito. Unti-unti lang ho dahil alam naman ninyo, Governor, na mula noong nagkaroon ng dalawang faksyon dyan sa Nordeco na nangungulekta, hanggang ngayon ho hindi pa nagkakamero ng normalcy diyan. Kasi ho, Mr. Chair, if I may go back to 2013, there were two factions collecting. Now, and in fact, with I take exception to the statement na walang asembleya, noon lamang pong katapusan ng Oktubre ng nakaraang taon, nagkameron ho ng General Assembly, nandoon po yung, pumunta nga pa ho doon, yung isa sa mga congressman. Excuse If I may finish, sir, please lang. Go ahead, Attorney Mayo. I think I have the floor, Mr. Chair. Thank Go you. ahead, Attorney Mayo. Nandoon po ang isang congressman, if I can recall, si Congressman Gonzaga po yata dumalo, mismo sa Monte Vista, doon sa General Assembly. So, yun po ang sinasabi na walang asembleya, nagkakameron ho. In fact, there was one, malapit na ho mag-undas noon. Kasi yun hong paeng, tandang-tanda ko, Mr. Chair, nakauwi ako dito ng umaga na dahil Attorney Mayo, paki-iksyan, one more minute. Yes, sir. Now, in so far as the allegation na peking kooperatiba ito, ay itong kooperatiba ho ito ay hango sa PD 269, mismong pamahalaan ang nag-establish ng mga kooperatibang ito. Ito po, mayroon hong basis sa batas ang pagkatatag ng mga kooperatiba na to. Mr. Governor. Thank you, sir. Thank you, Attorney Mayo. Now, let's go back to Governor Jubahib. Go ahead, sir. Alam mo yung sinasabi mong asembleya, bakit hindi sa Davao del Norte ginawa yung asembleya? Hindi kayo nagsabi in public. Sana in public. Anong klaseng asembleya? Kung nagsabi kayo, bakit taon-taon ba may asembleya? Walang asembleya. Wala kayong pinipresent na yung income nyo or yung financial status ng kooperatiba kung sinasabing kooperatiba po ito. Wala kayong dividend na binibigay sa mga consumer. Wala kayong binalik. Hindi kayong nagbabayad ng tax. Tapos, nagsubsidy ang gobyerno, ang local government units, ng ilang milyon per year, every year. Milyon ang binibigay ng local government units, province at saka yung congressional district, tulong sa kooperatiba na sinasabi nyo, hanggang ngayon, bakit hindi ito ma-resolve itong problema? At yung sinasabi mong dalawa, nag-function ito dati, saan na yung collection? Bakit may utang kayo na ganito kalaki? Itong Danico Nordico. Sana po, Attorney Omar Mayo, sana kini-question nyo, saan dinadala ang pera? Bakit ito idagdag sa collection, i-charge doon sa consumer? Itong lahat ng liabilities ng sinasabi nating kooperatiba. Kawawa nga tao. At bukod pa doon, ito yung sinasabi ni Senator Bongo na mahal na ang collection, mahal na ang charges, wala pa ring magandang serbisyo. Saan ba tayo dito? Attorney Mayo, last na kasi meron pa tayong ibang agenda rito. I'll give you 1 minute to answer. Thank you, Mr. Chair. Kaya po, Governor, nagkaroon ng asembleya sa Monte Vista. Doon po ang principal office address ng Nordeco. Meron hong, sa amin sa NEA, sinisigurado ho namin, may mga kalatas na pinapadala na may public notice ho. Kung nasa Facebook ho nila, o kaya ina-advertise sa radio, kung nasa saan ang asembleya. Nandun ho.
Kaya ho, maliwanag. in-invite ninyo ang lahat ng LGU ng Davao del Norte. Sir, Okay. yan po nasa Daneco na, sa Nordeco na ho yan kung sino kanilang kukumpidahin. Pero alam ko po, dumating si Congressman Gonzaga, sir. Okay, sige. We've consumed so much time dito sa Nordeco. Meron pa tayong dalawang agenda. So I would request concerned parties to submit both your position papers on this matter. Let's move on.